Dito po sa Tagalog, ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako ay nagpakababa upang maitaas kayo. Masabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia nagbibigay sa akin ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo para agawan sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusing dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Ulat sa pool, ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan. Tingnan yung katabi mo, kabigat ba yan? Timbang lang, Pastor, timbang lang. Ulat sa pula, iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gawin ko habang panahon. So ito po yung paglilingkod ni Apostol Pablo, na kung saan, hindi siya nanghihingi kahit kanino. Merong nagsusupply sa kanyang mga pangailangan, hindi siya nagkukulang. At alam naman po natin, si Apostol Pablo ay siya rin ay may hanap buhay. Siya po ay tent maker. So sinabi niya po rito na may nagsusupply sa lahat ng kanyang pangangailangan. At sabi nga dyan, parang ninanakawan niya sila. Imbis na yung Sector C, yung tumugon ng pangailangan ng pastor, Sector G yung nagpo-provide. No? So ibig sabihin, hindi siya kinakapos, hindi siya pabigat sa iglesia. Tingnan po natin yung mga tiniis naman ni Pablo habang siya ay naglilingkod. Sinulat po rito sa verse 16, mga tiniis ni Pablo bilang apostol. Inuulit ko, huwag isipin ninyo man na ako'y hangal. Ngunit kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na. Upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi sa pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magyayabang din. At sabi po sa verse 21, kung may nakapagyayabang, ako'y makapagyayabang din, at ako'y nakapagsasalita tulad ng isang hangal. Siya ba'y Hebreo? Ako man ay Hebreo. Sabagat ito pong konteksto na ito, meron pong mga apostol doon po sa Corinto na kung saan ipinagyayabang nila yung kanilang na-achieve habang sila ay naglilingkod sa Panginoon. Ipinagmamalaki nila, sabi nga dito, na ang pinagyayabang nila ay tungkol sa mga makalupa. Nung naglilingkod ako, binigyan ako ng isang kotse. Nung naglilingkod ako, binigyan ako ng isang bahay. Nung naglilingkod ako, binigyan ako ng isang open account sa bangko. Siguro yung mga pinaglilingkod niya, mga kontraktor. So, yun yung balita sa Corinto, na maraming apostol, ang ipinagyayabang nila ay yung nakukuha nila na ganansya sa mga tupa. No? Siguro ito'y malaking simbahan. Ipinagyayabang nila. Ngunit si Apostol Pablo, iba yung kanyang pinagyabang. Ang sabi nga niya rito, kung may nakapagyayabang, ako'y makapagyayabang din, at ako'y nakapagsasalita tulad ng isang hangal. Kasi iba yung klase ng pagyayabang niya. Kaya nga sabi ko nga kanina, the greatest encouragement is discouragement. Kasi ito na, inisa-isa na ni Pablo yung kanyang paglilingkod. Sila ba'y Hebreo? Ako man ay Hebreo din. No? Yung lahi po ni Apostol Pablo, Hudyo po siya. Sabi rito, ang mga Israelita ba sila? Ako rin ay isang Israelita. Ninuno ba sila ni Abraham? Ako'y ganun din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo
kesa sa kanila. Bakit? Sapagkat si Pablo, alam naman po natin, yung nangyari sa Damascus, nung siya ay nabulag, no? Namit niya ang Panginoon sa Kristo. At naisulat po sa Galacia, na kung saan siya po ay kinatagpo ng Panginoon. Dito po sa Arabia. No? Sa Galatians chapter 2. Amen. Nung siya po ay nabulag, kinatagpo siya ng Panginoon, at siya po ay dinisciple ng Panginoon for 3 years sa Arabia. Kaya ang sabi niya rito, no? Higit, nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako ay mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. So yung pag-encourage niya sa kanila, no, ipinapakita niya na yung paghihirap ng ministry. Ina-encourage niya yung iglesia na ganito yung nangyari sa akin. Ang sabi niya, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. May encourage ka ba doon kung gusto mong pastor? Diba? Kaya nga sabi niya, ako'y magyayabang ng parang hangal. Kasi hindi natural yung pagyayabang na gagawin ko. Sapagkat ang pinagyayabang niya, yung pagpapahirap na nangyari sa kanya, masunod niya lang yung ministry na pinagkatiwala sa kanya. Amen? Eh kung yung mga mayayaman, siguro na naunang mga apostol na nagbibigay ng kotse, ng bahay, bank account, abay, talagang mas marami ang may encourage siguro. Pero yung pinagyayabang ni Pablo, yung paghihirap niya. Sabi rito, maraming beses at madalas akong nasa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na gupit mula sa mga Hudyo. Passion of the Christ. 39 lashes yung nangyari sa Panginoon. Nangyari kay Apostol Pablo. Parehas. Maglilingkod ka pa. Inaanak. Pamuli po sa Panginoon. Maglilingkod pa ba kayo? Di ba? Ang sabi rito, 3 ulit kong naranasan hugupitin ng mga Romano. Kanina mga Hudyo, ngayon naman, mga Romano ang magupit. Sa mga Romano nga lang, bawas ng isa. 38 lang. Bakit? Kasi si Pablo ay Roman citizen siya. Discount. May discount. At minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong ating sinasakyan at minsan ay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa Hudyo, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. So meron palang mga peking mananampalataya. So siguro ito yung mga nagkakalat ng chismis laban kay Pablo. Kasi hindi siya lubusan kilala. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Uy, pasok na tayo rito, ano? No, kaya iba rito, pag ito ko, parang yung pastoran nyo kanina, pagbungad ko, ay, sakit ng katawan. Hindi ko lang masabihin, matanda ka na kasi, baka malaman ng aking kumpare. No? So dito, naranasan ko rin ang labis ng hirap at pagod, malimit na pagpupuyat. No? Kasali kaya tayo rito sa malimit na pagpupuyat. Ang tanong, ano ba yung pinagpupuyatan natin? Yun lang. No? Yun lang. At matinding gutom at unghaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang may balabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Yan yung sequence ng ministry ni Pablo na ipinagyayabang niya, na nagyayabang siyang parang isang hangal. So ang paglilingkod po sa gawain, talagang mahirap.
sa akin na lang ranasan, no, ang pinakamahirap talaga is yung pagtatransfer. Noong pong time na ako'y naglilingkod sa Panginoon, ay sinusundo ko yung mga taga-Briman. Gigising ako ng alas 5, alas 6. Diba? Kasi ang aming pastor noon, Pastor Ben, gusto niya alas 9. Ang gawain kasi namin nung araw, alas 9. Ang gawain na nasusunod noon, pero sa panahon ngayon, hindi na ang gawain na susunod eh. Mga attendees na nasusunod. Diba? Ang gawain noon, 9 o'clock. At nandito kagad yung Pastor Ben, Tatay Ben, nakabihis na siya. Kaya pagdating ng mga attendees, siya ang nasa unang attendee na dumarating. Wala silang may reklamo sa pastor nila. Pero behind that, yung nag-transfer sa kanya. Mahirap, minsan inaabot ang gawain ng araw, yung nagwa-warrior pa, alauna. Ihahatid namin yun sa Briman ulit. Makakauwi ako alas 2 na. No? So, sabi ko, kahit kalindigan, hindi ko kaya abutin yung paglilingkod ni Pablo. At sa paglilingkod natin, ibigay mo man yung the best mo, still makakarinig ka pa rin ng criticism. No? Makakarinig ka pa rin ng mga bagay na kung saan makapanghihina sa iyo. At kung yung maririnig mo na yon ay tatanggapin mo na positive, magpapatuloy ka. Pero kapag tatanggapin mo yun na negative, pag narinig mo yun, baka na, kinabukasan mo na ka. So ano po ang ibig kong sabihin? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, lagi po natin isaalang-alang na hindi tao yung pinaglilingkuran natin. Amen. Kundi ang pinaglilingkuran natin, hindi man natin nakikita niya tayo. Amen. Yan ang maganda. Nakikita ng Diyos yung ating pagpapagal. Kung ako po ay nakinig doon sa mga negatibo, nung araw, nung kami po ay nagpa-practice, nung ako ay nasa Alcobar pa, ayaw nilang tumabi sa akin. Naliligaw daw sila. Diba? So kung bago ka lang at narinig mo, manghihina ka. Pero dahil meron kang desire na magamit ka ng Panginoon, kahit ano pa yung marinig mo, go ka lang ng Amen. At nung kami po ay nag-aral ng gospel music seminar sa Loremi, no? Sakto, 20 years ago na. 2005 yun eh. Tagal na pala. Nung kami nag-aral, no? Nakita nung mag-graduate na kami, nakita nung mga pastor sa Loremi at namili sila kung sino yung magsusong lead. Kinausap ako ni Pastor Moncovia, ni Pastor Ruben Ocampo at ni Pastor Susan Paden. Sabi nila, Brad, ikaw ang aming pinag-pray na magsusong lead. Subalit, ang naging problema ko noon, yung boses ko nga, hindi katulad nung gusto, nung kasamahan ko sa Southeast to, hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi kilala ni Pastor Marvin. No, ang sabi niya, Pastor, hindi po pwede yan kasi yung boses niya. At yung time niya, hindi siya available ng alas 7. Kasi yung time ko noon, broken time. Papasok ako ng maga, and then papasok ulit alas 5 hanggang alas 10. Nalungkot ako. Kasi kinausap niya ako eh. At yung pang kasama ko sa Southeast to, siya pa yung nag-endorso na. Nagsabi, hindi siya pwede. Alam niyo, iniyak ko yun. Iniyak ko yun sa Panginoon. At nung iniyak ko yun, pinagpala naman ako ng Panginoon. Nung humiling ako sa amo ko na maging straight na yung duty ko, binigyan ako ng straight na duty. Natuwa ako, pero hindi ko na nahabol yung portion na kung saan ako ay magsusulit. Sapagkat yung gusto ng kasamahan ko sa Southeast ko is yung isa na talagang maganda yung boses niya. Pang Martin Rivera. Oo, kung
kung mag-song lead yun, talagang lahat ng mga kasama namin mamamangha sa boses niya. Napakaganda. Kumpara naman sa boses ko na Martin Banyera, talagang malayo. Malayo talaga. So ano po yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Talagang sa paglilingkod, hindi mo maiwasan ma-please yung lahat. Merong pupuntra sa'yo, merong hindi papabor sa'yo, at merong magda-down din sa'yo. Kasama mo pa sa simbahan. But the good thing is, kapag may plano ang Diyos sa'yo, kahit sino ang humadlang, magaganap yung plano ng Diyos. Ayan. So yan po yung encouragement ko para sa inyo. The best encouragement is discouragement. Mahirap maglingkod. Totoo yan. No? Pero, ganun pa man, ang Diyos talaga yung ating pinagpapalagay. Pagpalahan po tayo ng ating Hindi pa natin. Kaya mag-ano, pray ka tayo. Ilang bisa na ako eh. Ngayon, ilang bisa. Yung mga hayo yung isa sa Sama po natin yung sa prayer yung mga bagong hari natin bukas. Mga i-invite po natin. Lahat ng mga gagawin sa gawain. Safety, mga protection, transport ministry. Pag-ibig ng Panginoon. Yung graduation. Pero ano natin yung sama-sama po natin panalangin yung mga Thanksgiving, karoon na bukas yung mga hayo, yung mga ating mga bisita, protection, sa bawat isa, sa pesos na para tayo ng protection sa bawat para tayo. Amen. So, bro, that you know what to pray. Yeah, we will pray for the protection for Thanksgiving tomorrow. For all new souls, all our visitors, we will pray. Amen. Napakabalat natin. Diyos, karihan, hallelujah, Diyos, ang Panginoon na kanyang pagligtas, Diyos na hindi nagbabago, hallelujah, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, Lord God, patuloy, Lord God, sama-sama kami, Lord God, lalo mo yung Lord God, Karin po sa Panginoon, mga anak ko, mga likod po, Lord God, ang bawat sa Panginoon God, Karin po Panginoon, mga po Panginoon God, na tumatawag sa ilang pangalan, Panginoon God, hallelujah, Lord God, amin po sama-sama sa lahat, Lord God, ang araw ng bukas, ang Thanksgiving anniversary, Peka, Panginoon, Lord God, Mercy, Panginoon God, ang tuloy ng Christian anniversaryo ng Iglesia, Lord, tuloy ng pagpalain, Panginoon God. Hallelujah. Salamat, Lord God, kami po, Lord God, ay nakaabot, Panginoon. Salamat po po rin ang adversity, Lord God. Yung Iglesia, Panginoon Diyos, Lord. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat sa kalakasan pinatulog mo sa bawat kasama ni Lord God, Lord. Hallelujah, Lord God. Patuloy mo bigyan ng kalakasan ang bawat isa ng mga anak mo, Panginoon. Patuloy mo bigyan, Lord God. Hallelujah, ng wisdom, knowledge, Lord God. Patuloy mo bigyan ng puso, Panginoon.
Puso na handang maglingkod sa iyo, Lord God. Puso na handang magpaturo, Panginoon. Puso, Lord God, na mapakumbaba, Panginoon God. Na ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoon pinaglilingkuran. At hindi ang tao, Panginoon God. Sa ikaw lamang ang mabigyan ng kanilang, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Dalangin po lang yan namin ang pag-iingat po, Panginoon. Sa bawat mga anak mo, Lord God, sa amin na bukas. Kasi po, Panginoon God, dadalhin mo, Lord God, sa bahay, pagkasahan, ang pag-iingat sa bawat isa, sa mga sasakyan, na gagamitin, Lord God. Maraming mga Panginoon, sa iyo namin kami, ang Romeo, Lord God. Romeo, Lord, Panginoon. Lingkod, Panginoon, lahat ng mga transport means, Lord God. Patuloy mong ingatan, Lord, balutan sa lalo ng Panginoon Kristo, Lord God. Ang God, Gracia, at lang, Panginoon, sa name of Jesus, kaya wala kapangyarihan ng God na makarating po, Panginoon, ang payapan sa ligtas ang aming mga kapatid sa bahay. Salamat sa pag-iingat mo ni Panginoon. Pagkaroon, God, salusan na ito, Panginoon, kahit patuloy namin pinabalutan ng iyong banal na tulog ng Panginoon Kristo, ang buong building na ito, ang buong lugar na ito, ang buong kwarto, loob at labas ng Panginoon. Lord, may talaga ka po, Panginoon, ang warriors and angels mo, Panginoon, ang ikan po, Panginoon, ang tayo, Panginoon, sa loob at labas ng building na ito, kung paano man, mga gawa, at ang away, ang mga hadlang, o yung gawain ay walang kapangyarihan. Pangalan ng aming Panginoon Kristo. Balutan mo, Panginoon, sa ating ibalalo ng Panginoon. Dali mo, Jesus. Kaya mo, Lord God, ang malayang pagkilos, Panginoon, ng iyong banal. Espiritu, Panginoon, ang araw na buko, Panginoon, Lord God, ay maranasan namin, Panginoon, ang iyong dakilang presensya, Panginoon, sa aming kalansunan, sa iyong gawain, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, ang ibalalo ng Espiritu, Panginoon, ang mula umpisa sa matapos, Panginoon, ang iyong gawain, ang iyong thanksgiving, ay may katagumpayan po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon. Lord, tinatangkin po namin, Lord God, ang lahat po kami nung gagamitin, Lord God, ng mga lingkod, Lord God, sa Bible reading, sa meditation, Panginoon God. Lord, iyanon mo ang bawat isa sa Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang mamuna sa kanila, Panginoon God. Lord, ikaw ang wisdom at knowledge, Panginoon. At lalo namin po masyaron, gagamitin magkayan, mag-usay ang aming pastoramin, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, Lord God, ang kayo siya ng wisdom at knowledge, Panginoon God. Ang tanging mga salita mo, ang mga mensahe mo, Panginoon, Lord, siya maihayag sa araw na bukas, magiging sa malaking pagpapala, sa malaking kalakasan, at ito'y tumimo sa aming mga puso, at ito'y aming mga pamuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa kitiyan mo, Lord God, sa music ministry, Lord, gano'n po ang mga dibita mo, ang mga awit mo, Lord God, pagpalain mo ang mga boses nila, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, ang mga instrument, Panginoon, na ginagamit, hallelujah, mga bakas, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord God, maranasan namin po, Panginoon, God, ang presensya sa aming mag-aawitan, Lord God, ay mabigyan ka namin ang kabuhihan, Panginoon, God, in the name of Jesus, God. Salamat, Panginoon, Lord, hallelujah, Panginoon, hallelujah, Lord God, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, Lord God, Lord, ang ipon namin ang katagumpayan ng iyong thanksgiving and request sa amin na bukas, hallelujah, for the victory, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God, at higit po sa lahat, sa mga bagong kaluluwa na dinadako mo, dadali mo, Lord God, sa araw na bukas dito, Panginoon, Diyos, Lord, hallelujah, salamat sa mga kaluluwa na ito, ianda mo pati ng mga puso, mga nilang isipan na ikaw po, Panginoon, ay matanggap nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, salamat, Panginoon, sa mga bagong kaluluwa nito, sa aming mga bisita, Lord God, sa iyong mga bagong tanggap, Panginoon, yung mga bagong kaluluwa sa araw bukas. Lord God, pinigay po namin, Lord God, na sila ay makasama namin sa araw na bukas. Salamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon God. Lord, salamat sa katagumpayan, Panginoon.
ng iyong Thanksgiving anniversary sa araw ng Puma. Salamat, Panginoon, na ito po, Panginoon, na iningatan mo at nagkala po, Panginoon. Thank you, Lord God. Sa lamang, Panginoon, lahat ng aming bulan, Lord God, ang pinamata sa papuri sa salamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, Lord God, at patuloy at babae ng banal na Espiritu Santo. Amen. Balik, lapakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah, God. Ama naming mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, Lord God. Tunay nga, Lord God, na napakabuti mo, Lord God, sa amin po, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyong salita po, Panginoon, Lord God, na di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan, Lord God. Ang iyong iglesia, ang iyong mga anak po, Panginoon, Lord God. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa pag-iingat, kagalingan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, sa araw na oras na ito po, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, Lord God, ang iyong Thanksgiving sa araw na mamaya, Panginoon, Lord God, ay inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon. Pangalan ng aming Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon God. Lord, sa namin pinagkakatiwala sa Panginoon sa iyo, Lord God, ang buong araw na ito, Lord God, na may katagumpayan po, Panginoon, sa lahat ng mga dadalo, Panginoon, Lord God, ang pag-iingat mo po, Panginoon, sa bawat isa, at yun, Lord God, sa mga dadali mo, Lord God, yung mga bagong kaluluwa po, Panginoon, sa araw na bukas, Lord, inaangkin po namin sa araw na yung Lord, Panginoon, ay makakasama namin sila, Panginoon, at sila po, Panginoon, ay tatanggap po, Panginoon, tatanggapin ka nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay nila, Lord God, na kanila po, Panginoon, Lord God, na imuli mong tinawag sila po, Panginoon God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Sa Thanksgiving mo, Lord God, Lord, salamat sa kabutihan mo, Lord, na siyam na taon po, Panginoon God, ng anibersaryo ng Iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Inanoint mo po, Panginoon, ang lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, mula sa Bible reading hanggang sa benediction ng bawat isang mga anak mo, Lord God, ay patuloy mong pangunahan, Panginoon. At higit po sa lahat po, Panginoon God, na siyang maghahayag po, Panginoon, ng iyong mensahe, ng iyong salita, Panginoon, ng aming pastor, tatay namin, Panginoon God, Lord. Bless mo po, Panginoon, siya, Lord God, at itago mo lamang, Panginoon, siya sa iyong dikura, Panginoon, at tanging mga salita mo lamang po, Panginoon, ang siyang maihayag po, Panginoon, at ang dakilang pangalan po, Panginoon, ang siyang maitaas po, Panginoon God. Lord, maraming salamat sa mensahe mo sa araw ng bukas, Lord God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mensahe mo, Lord God. Pagpalain mo ang iyong Thanksgiving anniversary, Panginoon, Lord God. Lord, itong mga salita mo, Lord God, ito'y tumimo sa puso ng bawat isa po, Panginoon. Ito'y makapagbabago, Lord God, ng kanilang buhay, Panginoon. Ito'y tumimo at ito'y may pamuhay, malakaran, Panginoon, Lord God, ng bawat isa po sa amin, Lord God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon God, sa gabing ito, Lord God. Salamat sa katagumpayan, Panginoon God. Kaya po, Panginoon, at patuloy yung protection and guidance, Panginoon, sa buong lugar na ito, sa buong building na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa protection and guidance sa bawat isa, Lord God, sa gabi ito, Lord God, sa aming pagsasalusaluhan po, Panginoon, sa gabi ito, Lord God, Lord. Bless mo ito, Lord God, basbasa mo ito, Lord, pagkain nito po yung maging kalakasan ng aming physical pangangatawan, Lord God, at kalakasan ng aming physical katawan. Salamat, Panginoon Diyos, Ama, Lord God, sa mga Salapinay ko na nalipo po, Panginoon God, Lord. I-bless mo itong nasa Salapinay, Lord God. Lord, Lord God, tumatangis po, Panginoon, Lord God, sa mga pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon God. Maabot po, Panginoon, makatulong ito na maabot po, Panginoon, ng mga tao na tunay na wala pa po, Panginoon, Lord God. Mga kaluluwa na wala pa po ng tunay na relasyon sa iyo ay maabot po, Panginoon God. Salamat, Lord God, sa bawat isa. Pagpalain mo ang aming employers, pagpalain mo po, Panginoon God, ang aming mga trabaho. Lord, at tunulugan sa tatanga po, Panginoon, na sa Lapinay, Lord God, Lord, bigyan mo ng wisdom at knowledge, Panginoon, ng mga gamit na may kaayusan na sa Lapinay, Lord God. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord God. Salamat sa iyong dakilang presensya, Lord God, sa iyong banal na Espiritu, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos. Sinamahan mo kami, Panginoon, Lord God. Hanggang sa bukas, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa kabutihan, pagmamahal mo sa amin, Lord God. Mag-isa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Ang patuloy, ang pag-iigat mo sa kanila po, Panginoon. Ay sa iyo namin, pinagkakatiwala ang lahat.
Lord God. Lord, maraming salamat sa aming mga pansamantalang pag-iwalay sa mga kapatid namin na uuwi pa po, Panginoon, Lord God. Ingatan mo ang mga nawa, Lord God, na makauwi po, Panginoon, sila ng safe and sound po, Panginoon God. Lord, maraming salamat sa mga gagawin pa po namin ngayon sa gabi ito, Lord God. Lord, bigyan mo po, Panginoon God, ng kalakasan ang aming mga physical, spiritual, sa araw na bukas ay aming po, Panginoon, maranasan ang kalakasan, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord God. Lord, napakabuti mo, Lord God. Wala ko kami iba pupurihin, tatakilain, sasambahin, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magwiga ng malakas na Amen. Tayo give thanks. Give thanks tayo. Uy, malayo pa ha. Makakala ko sa inyong mo eh. Ano po?
dito? Nandun sa 4 ko doon. Ha? Oo, doon din ako naging pinak. Yung isang ano. Nakakakita ng utog yan, yung ganyan. Wala ka bang coffee, George? Ano kaya nang luray-luray? Nandun sa kawan. Pwede mo na. Fasting na pala. Congregational prayer. Nakita ko dati dito yung andong bro. Andong nakita yun. Galing ko kaya lahat dito. Kailangan ipon natin, iayos natin mga pagkakas. So dyan, or Tayong system. Bago na yun eh, yung ano na yun? Oo, yan. Nakalamin dyan. Nakita ko. Bago na yun? Nakalamin dyan. Nakita ko. Oo, hinahanap ko eh. Paano yun bro? Yung nasa may... Yung dyan. Dito? Ito. Wala rin ba? Saan yung sabi? Diyan ba nilalagay yun? Ay, yun, luma. Yung luma. Ay, wala yung bago. Nakalamin po yun. Yun, ano po? Sir, ano yung bago? Bago. Noodle. Sarap. Budel na. Wala doon, malamang. Meron ako may alam. Hindi, kain na kain. Pag-try na po. Kain ulit. Okay, let's eat, John. Eat this one. You taste this one. It's nice, ha? Ayan, take your food. Hindi siya, okay? Kuya, ano, gusto lang kayo kain ulit, aba? George, ito. Sino kuya? Sa bulletin board. Ano ka na?